Narito na ang mga mainit na balita at impormasyon ngayong linggo. Panawagan ni Mayor Ate Rida, dininig ng San Jose Water. Bawas singil sa water bill, ipatutupad. European Union Philippines Green Economy Partnership bumisita sa lungsod ng San Jose del Monte. Local Inception Workshop inilunsad ng City Government. Barangay Care Caravan umarangkada sa Barangay Fatima 3. Serbisyong may malasakit mas inilapit sa mga Sanoseño. At husay sa pamamahayag ng mga batang Giorno na mayagpag sa DSPC 2026. Mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform bayanhan ng mga Sanoseño, ng mga tumagat. At kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang Sanoseño, ngayon ay Biyernes, ika-30 ng Enero, taong 2026. Ako po si Narlen Mabanglo at ito ang Balitang Sanoseño. Bilang tugon sa panawagan ni Mayor Ate Rida Robles sa San Jose Water District, tungkol sa bawas singil sa mga naapektuhan ng water interruption ng Prime Water nitong Enero, magpapatupad ang naturang water concessionaire ng bawas sa singil para sa mga apektadong accounts. Batayan sa sulat ni General Manager Loreto Limcolyok sa punong lungsod nitong January 28. Ibabatay ang bawas singil sa aktual na bilang ng mga araw na walang supply ng tubig na tinatayang katumbas ng humigit kumulang 15% na kabuuang water bill para sa buwan ng Enero 2026. Ang nasabing bawas singil ay makikita sa billing statement para sa buwan ng Pebrero. Ayon sa San Jose Water, ang 72 oras na water interruption noong January 8 hanggang 11 ay dulot ng emergency maintenance sa water treatment plant na nakatuon sa Sapang Palay area at nakaapekto sa humigit kumulang 20,000 service connections o 19% ng kabuuang consumers. 80% ng mga apektadong lugar ay naibalik na ang supply ng tubig noong January 12 at 100% fully restored naman ang water service kinabukasan. Ipinahayag din ng San Jose Water ang kanilang pakikiisa sa lokal na pamahalaan sa layuning masigurong tuloy-tuloy, ligtas at maaasahan ang supply ng tubig para sa mahigit 135 service connections o tinatayang 650,000 Sanoseño. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Ate Rida na patuloy nitong binabantayan ang serbisyo ng water concessionaire at ipinaglalaban ang kapakanan ng bawat Sanoseño upang masigurong makatarungan ang singil at maaasahan ng supply ng tubig. Nagpapatuloy din ang pag-alalay ng Task Force Tugon sa iba pang lugar na nakararanas ng water interruption dulot ng iba't ibang repairs at maintenance activities ng Prime Water. Naging sentro ang lungsod ng San Jose del Monte sa pagsusulong ng circular economy sa isinagawang European Union Philippines Green Economy Partnership Local Inception Workshop nitong January 28 to 29 na ginanap sa City Convention Center. Katuwang sa EU-PH Green Economy Partnership ay ang European Union, United Nations Development Program o UNDP, Department of the Interior and Local Government o DILG, at ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa provincial at regional offices, maging ng ilang private sectors at ng mga piling kinatawan mula sa mga tanggapan ng pamahalaang lungsod na naglalayong mapagtibay at mapabuti pa ang circular economy portfolio ng lungsod nang sa gayon ay lubusang magamit ang mga resources at mabawasan ang basura sa kapaligiran. Mas pinagtibay ang talakayan sa pamamagitan ng mahalagang pananaw at estratehiya sa circular economy at green initiatives, kabilang ang plastic at organic waste circularity, green tourism at integrasyon ng informal waste sector. Sa 3 participatory workshops tinukoy ng mga dumalo ang umiiral na programa, gap o puwang sa sistema, at ang mga potensyal na proyekto para sa hinaharap. Ibinahagi rin ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang best practices ng lungsod sa pamamahala ng basura, kabilang ang plastic mo kapalit ay semento, aling tindera project, e-waste to iwasto, at ang 10R framework na nagsilbing gabay sa pagdisenyo at pagpapalawak ng lokal na circular economy initiatives.
Layunin ng workshop na palawakin ang kaalaman sa circular economy, tukuyin ang angkop na teknolohiya at buuin ang circular economy portfolio ng San Jose del Monte bilang roadmap sa mas maayos na daloy ng materyales, pagbawas ng basura at paglikha ng green jobs habang pinapalakas ang ugnayan ng lokal na pamahalaan, pribadong sektor, civil society at komunidad sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkalikasan tulad ng barangay biogas, Black Soldier Fly Facility at upcycling livelihood programs. So dito po sa ating SO2, Green LGUs, na napili po ng gobyerno kung sino yung po pwedeng maging circular economy champions. So lahat po ng local government units kasama ng mga local stakeholders, maganda po maisip kung ano pwedeng kontribusyon sa circular economy. So namili po ang gobyerno ng 60 local government units na pwedeng ma-pilot. Kasi ultimately, gagawa po ng Mayor's Fellowship Program for Circular Economy para mas lalo pa pong mapalaganap ang circular economy practices. Meron po out of the 60 LGUs, meron pong 20 na very core LGUs talaga na nakikita po ng European Union at ang Pilipinas na po pwede maging champions. Not only in the Philippines but in our Southeast Asian region. So kasama po ang San Jose del Monte City. With the help of EUPH, mas may improve pa natin siya and yung implementation ng mga batas at the same time yung opportunity sa mga kabataan na katulad ko na meron pong passion sa kalikasan, sa kalinisan at the same time yung food security po ng ating bansa. So mahalaga ang workshop na ito dahil nagsisilbi itong gabay sa pagpapatupad ng mga programa at plano ng LGU, lalo na sa green circular economy, solid waste management at climate action. Magandang bagay na ang San Jose del Monte ay nasama sa batch 2 ng EUPH and DILG doon sa partnership nila on green economy. So sakaling ito ay matutukan ng ating pamahalaang lokal together with EUPH and DILG, malaking bagay yung magagawa nito dahil mababawasan na yung basura natin sa kapaligiran at maisusulong natin yung ating mga tourism advocacy doon sa ating mga best spots sa San Jose del Monte. So maraming benefit ang proyekto na to in terms of tourism and in terms of economic growth ng lungsod ng San Jose del Monte. Sa pagbubukas ng Division Schools Press Conference o DSPC 2026 sa Kaypian National High School, pinagtibay ang mahalagang papel ng bawat campus journalist at school press advisors sa paghahatid ng katotohanan at pagsulong sa responsableng paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Ang buong detalye sa report ni Brian Ocampo. I officially declare the DSPC 2026 open. Nagtipon-tipon ang daan-daang mag-aaral na mamamahayag, school press advisors at coaches mula sa iba't ibang mga paaralan sa Schools Division ng lungsod ng San Jose del Monte nitong January 21 to 24 sa Kaypian National High School. Ito ang taunang tunggalian ng mga campus journalist mula elementary at secondary level sa iba't ibang larangan ng pamamahayag, pagsusulat ng balita, photojournalism, broadcasting, online publishing at iba pang kategorya. Sa temang Navigating the Digital Frontier, honing responsible San Joseño campus journalists in the age of artificial intelligence, binigyang diin ang kapangyarihan at ang responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya, partikular na ang AI lalo na sa pananaliksik, kritikal na pag-iisip at paghahatid ng katotohanan. In this knowledge-based society, may isang bagay na kinakailangan so you can cope. At ano po yung kailangan nun to cope in a knowledge-based society? Kailangan you are magaling. Competence. Competence is well acknowledged. Competence is well desired in a knowledge-based society. At kailangan patunayan na ikaw ay magaling. You don't compete, but you contribute. Kailangan magaling tayo, but AI shall never or should never navigate individual.
We can do away with AI. The future, if not the present na nga eh. So the thing about AI that we have to remember and we have to tell and instruct our campus journalists is that we have to always be aware, be conscious about the responsible use of AI. I know that they will listen to me. And, you know, it's different from any other speeches that I give because I know that every message that I send across will be written, will touch hearts, and hopefully will change our education system for the better. Keep writing, keep trying, laging magkaroon ng puso para sa katotohanan. Si Teacher Paula, nostalgic ang pagbabalik sa kanyang alma mater. Dito lang naman niya nakuha ang unang medalya bilang news writer noon at nagbabalik ngayon bilang teacher coach. Bilang campus journalist din po ako nung high school ako. Pumalik ako dito as coach, bilang news writer din. And dito ko po nakuha ang unang DSSPC medal ko. Dito ko rin po nakuha yung pangalawa kong medal. Parang high school ulit ako, na parang kung ano yung napipil ko bago sila sumabak. Yun din yung na-feel ko nung moment na lumaban ako. The moment na least expected ko na mananalo ako, dun siya binigay sa akin. Hindi madali mag-journalism, especially ang kalaban mo buong San Jose del Monte. Kumbaga, sa unang itsura pa lang ng papel mo, pag hindi na maayos yung sulat, wala na talaga agad. So, ang lagi ko na sinasabi sa kanila, as long as masaya kayo sa output nyo, nag-enjoy kayo for the experience, may susunod pang taon, hindi nagtatapos. Hindi naman natapos dun yung writing career ko. Tumuloy pa rin siya at until now na nagtatrabaho ko, nagsusulat pa rin po ako. So, kailangan lang nilang tumuloy-tuloy ng sulat. Walang hihinto kasi hindi rin naman nasusukat sa pagkapanalo kung gaano kang galing bilang writer. Higit pa sa kompetisyon, itinuturing naman ng iba pang guro at mga campus journalists ang aktibidad bilang plataporma ng pagkatuto at patunay na ang edukasyon at teknolohiya maaring magsanib puwersa upang makabuo ng responsable at makataong pamamahayag. I'm very honored po talaga, and then sobrang happy po na at least po we're given a chance to participate po in this competition para po ma-enhance po yung mga bata sa kanilang pagsulat ng mga lathalain at mga saloobin po nila sa mga balita po or issue po sa ating lipunan. Hindi nga po namin alam kung paano po namin hatiin yung aming mga katawan kasi nga po may klase po pa kami at the same time po nagtitraining po. But then, because we love teaching, we love our students, we do our best po talaga na matugunan yung kanilang mga pangangailangan, lalo na po pagdating po sa training po ng mga bata. Sobrang grateful at the same time happy po talaga kami, lalo na kapag nakakuha po sila ng award. Sabi nga po namin, we don't mind na kahit hindi po sila nakakuha ng awards, ang importante po is na-enjoy po nila yung kanilang journey po dito sa competition, na-experience po nila at may babaunin po silang magandang alaala. Pinaghandaan po namin by my coach and my kasama ko po kasama ko sa Jorn. So nagtitraining po kami and ngayon po syempre prayers and lakas ng loob. Matalo, be grateful na nakatapak tayo sa DSPC. Naway ang boses ng kabataan ang mamayagpag sa buong San Jose del Monte. First of all po, nakaka-pressure siya kasi marami pong schools ngayon, unlike nung last time na sumali ako. At maganda rin po siyang experience to get to know the other students and to also be a part of a competition that will represent our city. Maganda po na mayroon kami sariling boses namin at meron kami mga iba't ibang categories para ilahad yon to other people, and it's for the better naman po na merong mga gantong kinds of competitions na pwedeng ma-share ng mga kapwa ko journal yung mga talents nila in writing or some cases po in taking photos. Siyempre, dapat lagi-lagi tayong aatin sa mga trainings natin, huwag tayong umabsent, and dapat well-read tayo. Dapat lahat ng issue is alam natin para makakuha talaga tayo ng tamang opinion at tamang side na pwede nating i-stand. Overwhelming pa rin siya dahil kasi ever since back then, hindi ko nga po ina-expect na mag-journalism ako. Sadyang ngayon lang po talaga. And it's very a dream come true na kayang-kaya kong ma-represent yung school ko. Manalo man or matalo, at least we tried our best. It's not your time, pero in the next time, make sure that you'll win. Never give up po sa mga ginagawa nyo. If truly na passion nyo to, gawin nyo. And if man pagod kayo, huwag kayong sumuko. Magpahinga lang and bumalik ulit.
Ang mga mananalo sa DSPC ay magiging kinatawan ng dibisyon sa Regional Schools Press Conference na gaganapin sa bayan ng Baler sa lalawigan ng Aurora sa darating na Marso. Para sa Balitang San Joseño, ako si Brian Ocampo, Public Information Office. Higit 200 kabataang San Joseñong lumahok sa iba't ibang local at international competition, binigyang pagkilala ng pamahalaang lungsod at alagang kayganda ni Mayor Ate Rida, inihatid sa Barangay Muzon East. Yan at iba pang mga kaganapan sa aking report. Pinangunahan ni Mayor Florida Ate Rida Robes ang pagkilala sa mga natatanging kabataang San Joseño na nagpamalas ng kanilang husay at talino sa iba't ibang larangan nitong Martes, January 27 sa City Convention Center. Kasama ang kanilang mga magulang at guardian, masayang tinanggap ng 232 students ng lungsod ang inihandang insentibo ng city government para sa kanilang paglahok sa local o international competition at pagbibigay karangalan sa lungsod. Sobrang saya po kasi swerte po kami kasi nakakakuha po kami ng moral support galing po sa gobyerno natin. Nakakatulong po sa training, pambili po equipment. Nag-improve din po kami sa mga skills. Maraming salamat po kay Mayor Rida Robes, Congressman Arthur Robes po. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin upang masuportahan sa aming mga laban at mga trainings na ginagawa po namin. Winning or not, they must be determined enough to continue playing. It's because of our plan, because table tennis isn't everything. It's only a way to go through college without fees. Thank you po for the support because sometimes we can be a headache and you don't give up on us. Ang ganitong pagkilala sa nakamit na tagumpay ng mga kabataang San Joseño sa patnubay at gabay na rin ng DepEd San Jose del Monte ay paraan upang mas mahikayat ang mga mag-aaral na mas pagyamanin ng kanilang taglay na talino at kakayahan na maipagmamalaki hindi lang sa buong bansa kundi maging sa buong mundo. Okay, first and foremost, I'd like to congratulate each and every one of you for giving all your strength, your focus, your mind and soul and heart, because without all of these things won't be possible. I'd like to thank, of course, your parents for raising you so well. I have requested our Treasury Department to come up with this kind of love gift coming from the city government. Because I would like you to realize that the local government unit of the city of San Jose del Monte does not just come on good governance. We also partner with parenting. We also partner with good relations. We also partner with you as a student, me as your city mayor. And at the end of the day, I am also a parent who would always take care of my children. Muling kumasa sa weekly cleanup drive ang mga barangay sa The Rising City nitong Sabado, January 24 bilang pagtalima sa mandato ng Department of the Interior and Local Government o DILG na panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa paligid kabilang na ang mga daluyan ng tubig. Pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang pakikiisa ng lungsod sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program na isinagawa sa Barangay Gumaok East at nilahukan ng kanilang pamahalaang barangay, national government agencies at iba pang volunteers. Layunin ng lingguhang aktibidad na ito ang masigurong malinis ang mga daluyan ng tubig gaya ng creek at ilog na dumidiretso sa Manila Bay at maiwasan ang pagbaha. Kaugnay nito, iba't ibang barangay din ang nagsagawa ng paglilinis ng kapaligiran bilang pagtalima sa Basura No Way program ni Mayor Ate Rida Robes na layuning mabawasan ang kalat sa paligid at maisulong ang responsableng pagtatapon ng basura sa mga San Joseño. Instant hair makeover na may kasama pang masahe ang naihatid ng alagang kayganda ni Mayor Ate Rida Robes sa mga residente ng Vista Verde Subdivision at Green Heights sa may Barangay Muzon East nitong January 26 at 27. Tig 80 residente mula sa dalawang lugar ang naserbisyuhan ng libreng gupit, hair color, hair treatment at massage na layuning mabigyan sila ng oras para sa sarili at makapag-relax muna sa kanilang araw-araw na gawain. Hangad ni Mayor Ate Rida na sa pamamagitan ng programa
programang Alagang Kay Ganda ay maipadama ang kanyang pagkalinga at sinseridad sa paghahatid ng serbisyong magtataguyod ng kaginhawaan sa pamilyang Sanoseño. Bilang pagsuporta ng pamahalaang lungsod sa mga programa ng iba't ibang Homeowners Association, nakibahagi ang Community Affairs Office na pinamumunuan ng kanilang OIC Head at City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza sa mga aktibidad ng mga HOA sa mga barangay nitong January 24 at 25. Kabilang narito ang isinagawang General Assembly ng Francisco Homes 3 HOA sa Barangay Muzon Proper, election of officers ng Vista Verde Subdivision at Alpas Cluster A HOA ng Barangay Muzon East at Muzon South at election of officers ng Federation of CMP HOA ng lungsod ng San Jose del Monte. Sa tulong nito ay naipapakita ang aktibong partisipasyon at ugnayan sa pagitan ng pamahalaang lungsod at mga HOA upang patuloy na makapagtaguyod ng mga programang nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at kaunlaran sa komunidad, maging ang maisulong ang maayos at tapat na pamumuno. Para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Proposed budget para sa taong 2026 at iba pang panukalang ordinansa at resolusyon ng mga pamunuang barangay sa lungsod, aprobado na sa Sangguniang Panlungsod. At Barangay Care Caravan, hatid ang mga serbisyo at programa ng pamahalaang lungsod, inilapit sa mga Sanoseño ng Barangay Fatima 3. Yan at iba pang mga kaganapan, tunghayan sa report ni Emery Dig. Inihatid ng pamahalang lungsod ang serbisyo at programang hatid ng mga tanggapan nito sa pagbaba ng Barangay Care Caravan sa Barangay Fatima 3 nitong Miyerkules, January 28. Kabilang sa mga tanggapan nagbaba rito ng kanilang programa ay ang City Civil Registry Office, City Social Welfare and Development Office at Office of the City Legal Service, COMELEC at PhilHealth. Layunin ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes na maipadama sa mga Sanoseño ang presensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng paglalapit ng mga programa at serbisyo nito para sa mas komportable at mabilis na proseso. Aprobado na ang mga panukalang budget, ordinansa at resolusyon ng mga barangay sa lungsod matapos busisiin, aralin at talakayin ang mga ito ng mga miyembro ng ika-9 na Sangguniang Panlungsod sa pangungunan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga sa kanilang ika-30 regular na sesyon nitong Miyerkules, January 28 sa SP Session Hall ng New Government Center. Yan ang naging highlights ng halos 3 oras na talakayan ng Konseho ng Lungsod kung saan kabilang dito ang 2026 budget ng mga pamunang barangay ng Paradise 3, San Martin 1, Muzon Proper, Gumaok Central, Lawang Pari, Caybanban, San Pedro, Francisco Homes Giho, at KPN. Pagtibay rin ang formalisasyon ng Sangguniang Kabataan Barangay San Rafael 4 Financial Incentives Program para sa mga Latin Honor Graduates, Board Examination Passers, Alternative Learning System o ALS Accreditation and Equivalency Exam Passers, at iba pa. Maging ang ordinansa para naman sa pagpapalakas ng Project RISE o ang programa sa ilalim ng ALS para sa mga out-of-school youth ng parehong barangay. Marami pang mga liham ng komunikasyon at mga panukalang resolusyon ang napag-usapan sa sesyon na patunay ng pagsusumikap ng mga miyembro ng lehislaturang sangay ng lokal na pamahalaan, katuwang ang 60 mga barangay sa lungsod upang maisulong ang mas maayos, mas maunlad at mas maginhawang pamumuhay ng bawat pamilyang Sanoseño sa pagsisimula pa lamang ng taon. After na matanggap, ma-refer sa committee ang nasabing mga proposed barangay ordinances ng Barangay San Rafael 4 ay talagang inaral namin ito at nagsagawa ng mga pagdinig, no, kasama ng mga proponents at doon ay tinalakay ang kahalagahan ng mga nasabing proposed barangay ordinances. So matapos na ito'y masuri, maaral, no, at mahingan din ang opinyon ng tanggapan ng Office of the City Legal Service, no, ay ngayong araw na ito ay binabalita po natin sa mga taga-Barangay San Rafael 4 na ang nasabing 2 proposed barangay ordinances ng Barangay San Rafael 4 ay napagtibay na po ng bumubuo ng Sangguniang Panlungsod. No. Ito po ay pangunahing tutugon sa mga pangangailangan ng mga out-of-school youth at yan din naman ay pagkilala, no, sa mga Latin honors at mga tumanggap ng mga
pagkilala sa mga kabataang lumahok sa iba't ibang mga patimpalak o kompetisyon. So sa pamamagitan nito ay mas lalo natin sila may encourage na magsikap sa kanilang pag-aaral. Importante kasi yung koordinasyon sa tiwala ng bawat isa. Kasi dapat yung coordination ng mga barangay sa sangguniang panglungsod para mas mabilis at mas maging epektibo ang mga ordinansa o mga gawain na gusto ng bawat barangay. Kung merong malinaw na ugnayan, smooth ang nagiging flow para sa isang mga programa ng ating lungsod at ng mga barangay. Siyempre, ang ating mayor, ang ating congressman, lahit ang layunin naman nila talaga ay iangat ang lungsod ng San Jose del Monte. Ibigay ang tamang serbisyo sa ating publiko. Kaya ang mga barangay ang frontliner, so sa kanila din nagsisimula yung mga ibang dapat na pag-aralan at gampanin ng ating local government. Kaya yun sa pagtutulungan, pagkakaisa, diyan talaga nagsisimula ang isang maayos na pamumuno ng ating pamayanan. Muling umarangkada ang alagang kay ganda ni Mayor Ate Rida sa mga San Joseño mula sa Sandigan ng Maralitang Pilipino o SMP Homeowners Association Incorporated sa Barangay Muzon East nitong Miyerkules, January 28. Hatid ang libreng masahe, hair color, hair treatment at iba pa. Nagdulot ito ng saya at pahinga para sa mga San Joseño bilang bahagi ng patuloy na layunin ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes na bigyang pansin ng sarili at maglaan ng oras at pagpapahalaga sa pahinga at pagpapaganda, lalong higit ang mga kababayan nating araw-araw na nagtatrabaho. Samantala, patuloy na iikot ang alagang kay ganda sa mga barangay sa lungsod sa mga darating na araw. Kasama si Narlen Mabanglo, para sa Balitang San Joseño Express, ako si Emery Dig, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Manatiling nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang may init na balita at impormasyon. Ako si Narlen Mabanglo at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Arya San Joseño.